Detalye sa pagkalunod ng Ateneo basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang team building sa Aurora. Malungkot na balitang ipinarating ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na inilabas din nila sa kanilang social media account noong gabi ng June 8, 2026. Dito nila inihayag ang pagkawala ng dalawa nilang basketball players nang dahil sa isang aksidente na sa kasamaang palad ay nalunod habang sila ay may team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong hapon ng kaparehong araw. Anila sa official statement, "It is with profound sadness that Ateneo de Manila University confirms the passing of two student athletes of the Ateneo men's basketball team, Rene Clert Baterbonia and Divine Adili, following a drowning incident that occurred during a team building activity in Dipakulaw, Aurora on the afternoon of June 8, 2026. The entire Ateneo community mourns the loss of Rene and Divine. The university extends its heartfelt condolences to their families, friends, teammates, coaches, and loved ones. We ask the community to keep them in their prayers during this most difficult time. The university is providing support to the families of Rene and Divine, as well as to their teammates and members of the Ateneo community affected by this tragedy. We respectfully ask for privacy and space for all those grieving as they come to terms with this profound loss. As a community, we mourn with the families and loved ones of Rene and Divine and entrust them to God's loving mercy. We ask for continued prayers for all who are affected by this tragedy." Sa ngayon ay wala pang inilalabas na detalye ng burol ng dalawang manlalaro dahil inaayos pa nila ito kasama na ang permiso ng kanilang mga pamilya. Maagang kinuha ang 19-year-old incoming rookie na si Rene Clert Baterbonia at ang 21-year-old foreign student athlete na si Divine Adili sa dapat sanay isang bonding experience ng Blue Eagles. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat ng lokal na Municipal Police o PRO3 o Police Regional Office at Disaster Risk Reduction Officers, sina Baterbonia at Adili ay lumalangoy sa dagat kasama ang isa pang teammate noong Lunes ng hapon. Ang grupo ay hindi inaasahang nakipagsapalaran sa isang malalim na bahagi ng tubig kung saan sila ay biglang nahuli at tinangay ng isang malakas at hindi inaasahang undercurrent habang ang mga emergency responders mula sa Dipakulaw Municipal Police Station at team staff ay nagawa silang hilahin mula sa tubig at isugod sila sa Aurora Memorial Hospital. Ang mga medical staff ay hindi na kinaya pang i-revive ang dalawang manlalaro. Parehong idineklara ang dalawang binata na dead on arrival. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP sa mga pamilya ni Baterbonia at Adili. Anila sa kanilang post bilang pambansang asosasyon sa palakasan para sa basketball. Ang SBP ay nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng basketball ng universidad upang matukoy kung anong tulong ang maaaring kailanganin na may partikular na atensyon na ibinibigay sa mga pinakaapektado ng malagim na insidenteng ito. Dagdag pa nila nakikiisa sila sa mga pamilya, teammates, coach, kaibigan at buong komunidad ng Ateneo. Nakikiisa rin sila sa kanila sa pagluluksa sa masakit na pagkawala at nag-aalay ng kanilang mga panalangin for strength, comfort, and healing. Isang produkto ng Ateneo de Davao, si Baterbonia ang nanguna sa Davao Region sa Boys Basketball Gold Medal sa 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte at itinanghal na Most Valuable Player. Muli niyang pinangunahan ang Davao Region sa panibagong championship appearance sa kanyang sariling lalawigan sa Agusan del Sur ngayong taon. Ngunit natalo sila ng titulo sa Calabarzon 62-79 noong May 30. Opisyal naman siyang nangako na maglalaro para sa senior team ng Ateneo de Manila noong February 2026. Ang malagim na aksidenteng kinasangkutan ni Baterbonia ay dumating wala pang isang linggo mula nang lumipat siya sa Ateneo campus sa Katipunan, Quezon City. Siya ay dapat na magde-debut para sa Blue Eagles sa UAAP Season 89 sa huling bahagi ng taong ito. Ang alma mater ni Baterbonia sa Agusan del Sur, Talacogon National High School,
ay nagsabi na lubha silang nalulungkot at nabigla sa bigla ang pagpanaw ng isa sa kanilang pinakamatalino na dating mag-aaral at atleta. Bago raw siya naging household name sa National Hardcourt, ipinagmamalaki nila si Rene Clert, isang dedicated student, fierce competitor, at inspiration to his fellow students. Si Divine Adili naman ay isang towering center na may taas na 6'10" mula Nigeria at nag-debut para sa Blue Eagles noong UAAP Season 88 matapos lumipat mula sa New Era University. Naging star siya sa junior ranks kung saan tinulungan niya ang New Era University na manalo ng back-to-back high school basketball titles habang nanalo rin ng isang pares ng MVP awards sa kanyang huling 2 taon sa paaralan. Sa paglalaro niya sa Ateneo, sa kabila ng pagharap sa isang back injury na pumigil para makumpleto niya ang season, nagpakita siya ng brilliant, gritty play na may average na 8.36 points at 8.27 rebounds sa 11 games. Kalaunan din ay nakabawi siya at tinulungan ang Ateneo na maputol ang 5-game losing streak. Kilala rin siya sa kanyang malakas na interior play at rim protection na may mga kapansin-pansing highlights sa court, kabilang ang 16-point performance laban sa Adamson University. Nakalista si Adili sa roster ng Ateneo para sa nagpapatuloy na Phil Oil Eco Oil Preseason Cup, ngunit hindi siya nakakita ng aksyon sa pagbubukas ng laro ng Blue Eagles laban sa Adamson University noong Sabado, June 6, kung saan nanalo ang Ateneo 72-52. Habang isinasagawa ng PNP at ng Department of Justice ang kanilang mga investigasyon sa insidente, ipinatutupad ng Philippine Sports Commission ang mandato nito to provide leadership and direction in sports development and athlete welfare. Kaugnay nito, pinagsasama-sama nila ang panel ng mga sports stakeholders na ang layunin ay magtatag ng isang malinaw, accurate and comprehensive understanding of the events that transpired. Ayon din sa inilabas nilang pahayag, higit pa sa paghahanap ng katotohanan, ang multi-stakeholder body ay susuriin ang mga existing policies, protocols, and training practices patungo sa mga resolusyon to strengthen safeguards and athletic training environments. Ang layunin ay hindi lamang upang maunawaan kung ano ang nangyari, ngunit upang matiyak na ang mga aral na natutunan ay humantong sa mas ligtas, more responsive systems that protect athletes while sustaining high-performance sport. Kasunod naman ng malungkot at malagim na balitang ito, lumalabas ngayon ang ilang video interviews noong December 2025 ng dating Blue Eagles player na si Mike Nieto at ilang mga players ng Ateneo na nagkikwento sa isang secretive bootcamp na kanilang pinuntahan noon ngunit wala silang kaalam-alam sa gagawin nila. Ang bootcamp na ito ay ginanap sa Baler, Aurora at kwento ng ibang players na para silang nasa military camp kung saan gigisingin sila nang hindi nila alam kung anong oras at doon ay susubukin ang kanilang tibay at lakas. Kinukuha rin daw ang kanilang cellphones para walang distractions. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, lubos kaming nakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Rene Clert Baterbonia at Divine Adili sa maaga nilang pagpanaw. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.